Libo-libong residente sa paligid ng Bulkang Kanlaon ang napilitang magpasko sa evacuation centers. Kasunod yan ang pagputok ng bulkan noong December 9 at patuloy na pag-aalboroto nito. Para kumustahin ang kanilang sitwasyon, makakausap natin si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Merry Christmas po! Magandang tanghali, Ms. Cheryl. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. And of course, Merry Christmas to each and everyone. ASEC, gaano po karaming mga residente sa paligid nga po ng Kanlaon Volcano ang nagpasko sa mga evacuation centers? Ano pong update? Well, batay po sa aming 6 a.m. Dromic report, nasa mahigit 4,400 na mga pamilya o mahigit sa na mga katao ang pansamantala nga ay nanunuluyan pa rin sa mga temporary shelters dyan po sa Region 6 and Region 7. Actually, there are 32 evacuation centers na open dyan po sa Negros Island. Ang karagdagan dyan ni Cheryl, meron ding mahigit 2,000 na mga pamilya o mahigit 7,000 na mga individual naman. Ang pansamantala rin ay naninirahan sa kanila pong mga kaanak o mga kaibigan. And ito nga pong mga naapektuhan ay patuloy naman na ina-assist binibigyan ng tulong ng DSWD. ASEC, bukod po dun sa regular na ayuda, ano po ang pamaskong handog ng DSWD dito po nga sa mga nananatili sa evacuation centers na pamilya? Well, tama ka dyan, na patuloy naman na namamahagi ng mga family food packs and non-food items ang Department of Social Welfare and Development. Karagdagan po dyan, patuloy din ang ating monitoring in coordination with the local government units on the status of internally displaced persons sa mga evacuation centers. Sa katunayan nga po, Ms. Cheryl, nagpapatuloy din yung isinasagawa natin na psychosocial first aid. Gayon din po yung isinasagawa natin ng mga iba't ibang mga activities para sa mga bata. Meron din pong mga celebration, mga activities na isinasagawa in coordination with the local government units. Gayon din po, meron din tayo mga na-monitor na mga medical mission na isinasagawa ng mga volunteers and other partners. So sa pamamagitan po ng mga iba't ibang mga activities na ito, Cheryl, ay naipapadama naman natin sa ating mga internally displaced persons na tuloy pa rin ng Pasko, pagamat sila nga po ay malayo sa kanila pong mga tahanan at nasa mga evacuation centers, na ipaparamdam pa rin po natin sa kanila yung pong diwa ng Kapaskuhan. Kumusta po ang kalagayan din ng ating mga evacuee, Kasi medyo may katagalan na po at inaasahan nga na hanggang baka buong Enero pa o tapos na ang New Year ay nandyan pa rin sila. Wala naman hubang nagkakasakit, ASEC? Ms. Cheryl, patuloy naman yung ating mga personnel from our Disaster Response and Management Division from both Region 6 and 7 na nagmo-monitor ng mga status ng mga internally displaced persons. Gayon din yung mga facilities ng mga iba't ibang mga IDPs sa Negros Island. Batay naman po sa aming monitoring, wala pa naman pong nagkakasakit. In fact, mayroong mga isinasagawa nga po na preventive healthcare. Nabanggit ko kanina, may mga medical missions na isinasagawa din yung mga ibang partners. Ito ay upang matiyak na magiging malusog at malayo sa anumang uri po ng pagkakasakit yung pong mga IDPs natin, Ms. Cheryl. Maraming salamat, ASEC Irene Dumlao ng DSWD.